Konnichiwa, kumbawa minasang nasa trabaho tayo ngayon panggabi. Dahil break time, prepare na natin yung ating kakain mamaya. Medyo nag-aagaw ngayon ang panahon, malamig at mainit. Pero ngayon kasi, alas 11 na. So medyo malamig naman ng konti. Naisipan ko mag-noodles. Yung mga laman niya guys. Mga bang flavor. Spare ribs cup kare, basta yun. So may dala lang akong mainit na tubig guys, kasi tinatamad akong umakyat sa kantin kasi malayo, sayang yung 5 minutes 40 minutes lang ang break namin. So ito yung loob niya, yan so may dala lang ako mainit na tubig. Ito nga pala guys, ang galing, 15 hours bago siya lumamig. Japan magandang klase. So takpan muna natin guys. Yan, takpan ko muna siya, siguro it's all about 5 minutes. Mamaya natin siya papalikan. Okay, okay guys, tingin ko okay na to. Panggabi dyan na break time, kain na rin kayo. Tadakimasu. Oh, did you see that? Oh, loaded. Thank you Lord, bless this food. Amen. Kaya nakalimutan ko ang magdala ng itlog. Oh, did you see that? Oh, diba? Meron nga pala akong seaweeds dito. So, pwede mong papakin, pwede mong ihalo, pwede mo rin lagyan ng kanin. Yan. Okay. Kain po. Paborito ko yung cheese kasi nagtimpla na. Baka maganda sa katawan niya. Yung mga kapwa ko, kababayan ko dito sa Japan o saan mang ibang bansa, mga OFW, pag mahilig kayo sa mga cup noodles, especially yung mga makakapal, mas okay na kumain kayo ng ganito kung hindi pa kayo tutulog kagad, kasi hindi ito basta natutunaw sa katawan. Kasi matagal ito matunaw. So dahil panggabi ako, mas trip kong kumain ng ganito kasi kalalakad mo habang nagtatrabaho ka, palipat-lipat kasi ako ng machine. So mas malaking tendency na mabilis siyang matunaw at mas okay kainin pag mga ganong oras. Kasi yung iba, nakikita ko, kumakain ng ganito, a few minutes tutulog, diba? Kaya minsan, yung iba na balita, napapagungot ko, hindi ko alam kung totoo ba, doon nakukuha. Pero mas okay, mas advisable na kumain ka ng ganito, hindi gabi, o kaya matagal ka pang matulog.
Japan kasi, guys, ang mga ramen, mga cup noodles nila, yung mga pagkakaila, masarap talaga. Masarap yung timpla. At hindi rin makakabuti din naman. Lahat naman ng sobra masama, diba? Na palagi kang kakain ng ganito. Kasi kahit pa paano, preservative pa rin yan. Iba pa rin yung luto. Pero kung bibihira lang, why not? Diba? Ay. Jumbo eh. Alam mo, busog na nito. Salamat sa mga nanonood at sumusuporta sa munting vlog ko nga pala, guys. Basta ang pinaka aim ko i-vlog is yung regarding sa kung ano ginagawa ko sa Japan, kung ano yung mga policy, ano yung mga lifestyle, at saka kung ano mga natututunan ko at kung ano yung do's and don't dito sa Japan. Something mga bawal, mga pagkain, lifestyle, mga ganyan. Basta regarding siya sa Japan. Halo-halo na yan sa vlog ko rito sa YouTube. Pakisuportahan, guys. Maraming salamat. God bless. Isa. Actually, guys, hindi naman ako araw-araw kumakain ng cup noodles. Kumbaga ito, naka-reserve lang dun sa apartment ko, sa cabinet ko. Kung kaisipan ko kumain, at least anytime, nandyan na kagad, kukunin ko na lang. Pero mahilig talaga ako sa ramen nila. Yung luto, talagang that is one of my favorite na pagkain talaga ng Japanese. Dahil, konti ni Oshikata yun. Ibang iba talaga yung ramen nila dito. Gochuso sa Medesta. Sinasabi yan dito sa Japan, pagkatapos mong kumain. Ang ibig sabihin niya, papasalamat ka sa naganda ng pagkain mo. Kung wala naman naganda, basta something na kumain ka pagkatapos, parang thanksgiving mo rin na masarap yung kinain mo. See? That is what we say, gochuso sa Medesta. Pero pagka kakain ka pa lang, itadakimasu. Diba sa Filipino habit, nagpe-pray mo na sila. Diba? Papasalamat. Dito sa Japan, sasabihin mo lang itadakimasu. So hanggang sa ulitin, guys, maraming salamat. Salamat sa suporta nyo sa aking munting vlog. Sana magustuhan nyo kahit alam kong parang cheap lang, pero dahil sa suporta nyo, pinipilit kong i-improve at kung ano pang dapat i-improve. So bilang OFW ng Japan, mag-iingat po tayo palagi, and God bless everyone. Bye-bye!